buhay ng bawat isa sa atin. Hintay ko tuloy sa Ate Charito nag-testify Amen. So, salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tulad na sinabi ni Ninang Loli, na kahit maulan, amen, at masarap matulog, masarap magkape, mag-tsokolate, at chocolate. Nandito po tayo sa ating panambahan. Amen po. So, magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. So, welcome po sa mga may mga first timer ba tayo? Wala po tayo, pero may mga hindi nakate pero nakikita na po natin ngayon. Salamat po sa Panginoon. So, welcome po. Pwede po ba pakibati po ulit yung ating mga katabi ng isang may ngiti sa labi, pakibati po yung ating mga katabi. Ayan. So, good morning, good morning. Ayan. Praise God. Hallelujah. Amen. So, ang challenge is, kung meron pa tayong hindi kilala dito sa church, since maliit lang yung natin, panambahan, ang challenge is, uuwi tayo na may bagong kakilala. Amen po ba doon? Kaso marami sa atin, introvert, no? Parang medyo mahihain tayo. Pero kapag ikaw ay sobrang contained ng love ni God, you know, yung smile mo sa face, yung pagpapasalamat mo, it is just, parang automatic, it will just overflow. No? Parang kahit hindi mo piliting ngiti, napapangiti ka. Sa kabilang banda, kapag ikaw naman ay puno ng problema, minemeditate mo yung problema mo, kahit ayaw mo sumimangot, napapasimangot ka. Amen. Pero today, we are reminding yung bawat isa sa atin na bagamat tayo dumadaan sa mga challenges of life, ang Diyos ay nananatiling tapat. Amen po? At laging merong bukang liwayway. Amen. Parang yung kay Peter. Si Peter, nung dininay niya po si Jesus, kung babalikan natin yung story, ilang beses dininay ni Peter si Jesus? 3. Okay, at kada i-dinay niya si Jesus, meron siyang maririnig. Ano po yun? Tilaok ng manok. Bakit kaya every time na dinidinay ni Peter si Jesus, may tilaok ng manok? Amen? Ano kaya kailan? Kayo ba pagka may nagagawa tayong pagkakamali, tumitila pa yung manok? Hindi, mas tumitila pa yung asawa natin. Pero wala sa church natin. Amen. Kasi tayo, kung ano tayo, holy tayo. Amen. So, kung bakit tumitila ako yung manok? Kasi ang pagtila ako ng manok, alam niyo po yung ibig sabihin. Ang pagtila ako ng manok ay nagsisimbolize ng bagong umaga. Amen. So kung bakit hindi po aksidente na after dinay ni Peter si Jesus, tumitila ako yung manok, ibig sabihin po nun sa bawat ating pagkakamali, may bagong umagang binibigay ng Diyos para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun po yung grasya at biyaya ng Diyos para sa buhay ng bawat isa. Amen po? So everyday, nire-remind tayo ni God kapag nakikita natin yung araw na mas malaki ang kanyang biyaya, mas malaki yung kanyang pag-ibig, mas malaki yung kanyang pagpapatawad kaysa sa ating nakaraan, kaysa sa ating mga pagkakamali. Amen po? Kaya gusto po ng Panginoon, mag-focus tayo hindi sa ating mga kahinaan, hindi sa ating mga pagkukulang, kundi mag-focus tayo sa masaganang biyaya ng Diyos para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Parang 5 lang nag-amen Amen. So, focus lang po tayo. Amen? So, gusto ko rin po magpasalamat sa ating music team. Salamat po kay Ate Yani, kay Kuya Rico, kay Kuya Pong sa mga backouts, kay Kuya B, kay Tito Pechi, kay Gina Lynn. Amen? Sa mga backouts po natin, kay Ate Cherry, kay Kuya Alfie, kay Ate Cheche, sa tech team po natin, kay Ate Abby, kay Al Francis. Salamat po ng marami. Lahat po ng inyong serbisyo, ito po ay nakikita ng Panginoon. Amen? At hindi po ito nawawalan ng sa-isa. Amen po? Alam niyo yung greatest giver sa church? Sila yung greatest receiver. Amen? The more na tumatanggap ka ng grasya sa Panginoon, gustong-gusto mong magbigay. Hindi lang sa financial, pero part ng finance, pero gusto mong ibigay yung buhay mo, yung talento mo, yung oras mo. Amen? The more na nare-recognize, the more na nauunawaan mo, no? Nare-realize mo, nagkakaroon ka ng pagkaunawa na lahat ng meron ka
biyaya ng Diyos. Yung buhay natin na walang kakwenta-kwenta ay niligtas ng Diyos. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa buhay natin ganito. Ang response po natin is magbigay sa Panginoon. Amen? Kaya isa sa mga, kaya kapag ka nare-realize mo kung gaano kabuti ang Panginoon, kumbaga in return, nagiging mabuti ka. Amen? Kaya yung mga ginagawa, ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na sa pilitan. Amen? Ang Kristiyano na nasa biyaya o grasya ng Diyos, naglilingkod tayo hindi out of obligation, hindi out of responsibility. Ito po ay out of joy na nag-uuma po sa puso mo na napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Amen? Which is lahat naman tayo, kumbaga, meron lang tayong pare-parehas na 24 hours. Minsan hindi pa natin mapagkasya. No? Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, bagamat limitado yung oras natin, limitado yung resources natin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. At pag ang Diyos ang nagbigay, kapatawaran, pagpapala, pag-ibig, we can't help kundi magpasalamat at maglingkod sa Kanya. Amen? Kaya ang mga Kristiyano hindi nananatiling nakaupo. Amen po? So kung kayo po ay nakaupo, just upuan nyo for a long period of time. 5 years na, 10 years na, God is calling you. No? So God is calling you. Kung sabihin, senior na ako hindi na ako naman na kaya mag-serve. Alam niyo ang mga senior po, hindi po, wala po sa edad, wala rin po sa senior tayo or bata tayo, nasa puso yan. Amen. Hanggat ang puso, minsan daw maglingkod, laging bukas ang gawain po ng Panginoon para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So I remember si Kuya Alfie dati. Namit po namin si Kuya Alfie dati, nagtatanong lang yan, pwede bang mag-back up ganito? Ngayon, nakita naman po natin, kung dati nagba-back up siya ngayon, ginagamit na ng Panginoon. Amen. So, alam niyo po, bukas ang gawain ng Panginoon. Kung kayo po ay interesado sa ministry at gusto niyo maglingkod sa Panginoon, okay, sabihan niya lang po kami. Amen po? Kami sabi nga po sa ating mga katabi, habang wala pang tungkod, maglingkod. At kung may tungkod man, maglingkod pa. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Salamat din po sa ating mga Bible studies. Amen. Sa Bible study po natin sa bahay nila Nanay Lourdes. Bible study po natin sa Virata. Bible study po natin sa Bikutan, kila Nanay Adeline Garcim. Amen. And we are praying na, kasi ano yung mga signs? No? Ang turo ni Bishop 2 Sundays ago, are you raptured ready? No? Because alam niyo yung rapture, yung rapture or yung second coming ni Jesus, base sa mga nangyayari, is talagang papalapit na. So ito yung time na talagang hindi na tayo nagbibiro. Kumbaga, we don't know. No? Dapat i-align na natin yung ating mga priority sa ating purpose. Amen? Kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay nagtatrabaho hindi lang para sumagana, ikaw ay nagtatrabaho para luwalhatiin ng Panginoon. Amen? So ikaw ay may negosyo, ikaw ay nagnenegosyo hindi lang para mapagpala, kundi para luwalhatiin ng Panginoon. Kung ikaw ay nanay, tatay, o anak, ikaw ay anak, tatay, at nanay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po? So talagang papalapit na po yung Panginoon. Kaya yung mga anak natin, i-invite natin sa church kahit isang beses. No? Kaya, subukan mo lang. Okay? At alam niyo po, bahala na po ang Panginoon kumilos. God will honor your prayers. Amen po? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang title po ng ating message ngayon po. Sige po, meron po tayong pakiplas po yung ating title po. Sabi po dito, Jesus Christ, the Passover Lamb. Okay? Ang kordero ng Pasko. Okay, so Jesus Christ, the Passover Lamb. So manalangin po tayo. Aming Ama, kami po nagpapasalamat sa mensahe mo ngayong umaga. Ihanda mo ang aming puso, ihanda mo ang aming isipan. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan para ito po'y maunawaan. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang mamuna sa amin.
Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay malayang kumilos. Hindi po ang aking kahinaan, kundi ang kalakasan mo po ang makita, Panginoon. Itago mo po ako sa inyong likuran at ito po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. At patuloy na pagpalain mo po ang bawat isang nasa lugar na ito. Saan mang sulok kami nakaupo, Panginoon, ay nakikita mo po ang bawat isa. At alam ko po na pagpapalain mo po ang bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Nararamdaman kumbaga nadarama namin na malaya kung kikilos ngayong umaga nito. Salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan ang lahat ng pinagpala. Ibig sabi ng Amen! Amen. Isa pa po malakas na Amen para sa Panginoon. Amen. Okay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Sabi po dito, cleanse out the old leaven, that you may be a new lump as you really are unleavened, for Christ, our Passover lamb, okay, has been sacrificed. Okay, so sa 1 Corinthians, ito po ay sinulat ni Pablo, at si Pablo po ay nagkaroon ng revelation na si Jesus is the Passover lamb. Sabi niyo nga po, Passover lamb. Passover lamb. Okay, so ngayon po, alam niyo po yung Passover, isa to sa mga pista ng mga Hudyo. Okay? So importante po yung Passover kasi po, sa mga Hudyo o sa Judaism, sa mga Jew, okay, kapag kapista po ng Passover, okay, ang Hebrew word ng Passover is Pesach. Okay, inaalala po nila yung deliverance ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Okay? So nagkakaroon sila ng pista. Actually, maraming pista yung Israel. At isa sa mga pista nito is yung pista ng Pasko na ginagawa nila ito taon-taon, okay, upang alalahanin ang ginawa ng Panginoon na pagpapalaya sa kanila mula sa pagiging alipin ng Ehipto. Okay? Ito yung tanda na kung saan yung mga bahay ng Ehipto, okay, bahay ng mga Israelite, okay, nung dumating yung destroyer, okay, na sinabi doon sa Exodus chapter 12, okay, na pahiran nyo ng dugo ang hamba ng inyong pinto, okay, nang sa ganon, walang mapapahamak sa loob ng inyong tahanan. Okay? So yung destroyer ay nag-pass over. Okay, nilagpasan po yung kanilang tahanan. At alam niyo po, buong gabi, ang nangyari po, yung mga firstborn ng mga Israelite, lahat po ay namatay. Kaya nag-iiyakan sa buong Ehipto, pero sa lugar ng mga Israel, ni isang tao, wala pong namatay. Because of the blood of the Lamb. Kaya tinawag nila na Passover. Amen po. So importante po ito sa mga Hudyo. Ngayon sa ating mga Kristiyano, ano yung relevant nito? O ano yung significant po nito sa ating mga Kristiyano? Okay, so bakit kailangan natin pag-aralan? Bakit kailangan natin unawaan yung Passover? Okay, so sa abot ng aking makakaya, susubukan ko po itong matapos ng mabilis. Amen? So, susubukan ko lang po So, hindi ko po pinapangako. Okay? Susubukan ko lang po. At maraming pagkakataong sinubukan ko na po at alam niyo na ang nangyari. Amen? Alam niyo, pag umuulan, natutuwa rin ako Okay, natutuwa rin po ako pag umuulan kasi pag umuulan, mas mahaba yung panahon ng magkakasama tayo kasi hindi pa tayo makakauwi. Amen? Salamat sa Panginoon at umuulan. Amen. Kasi hindi pa tayo makakauwi, mas mahaba yung time natin para magsama-sama. Amen po. So sa mga sa Christianity, okay, naalala niyo yung si Jesus Christ after niyang mamatay, meron siyang dalawang nakasalubong. At alam niyo po, nag-share siya ng Word of God. Okay, at alam niyo kung ano yung shinare ni Jesus dun sa dalawang yon. Ang ginawa ni Jesus, hindi siya nakilala kasi alam ng mga tao patay na siya, no? Pero ang shinare ni Jesus mula Genesis hanggang sa dulo
Okay, sa dulo ng Old Testament, shinare niya kung sino doon si Jesus. Okay? Halimbawa sa Genesis, si Jesus yung seed of the woman. Okay, ibig sabihin, may mga parts sa Old Testament na ang substance o ang katuparan or fulfillment ay si Jesus. Amen? At sa Exodus, si Jesus ay lumabas doon bilang isang Passover lamb. Amen po. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 16, okay, let no one judge you in food or in drink, in regarding a festival or new moon or Sabbath, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Okay? So, tinawag ng Bible na yung mga Old Testament ay shadow. Okay? Kayo ba may shadow kayo? Ako may shadow ako dito. Yung shadow ko, hindi ako yun. Pero pinapakita ng kung ano yung anyo ko. Amen? So, kilala niyo naman yung shadow ng tatay niyo, di ba? Pagpapating niyo yung tatay niyo, kunyari, pinapatulog na kayo. Pag nakita niyo yung anino ng tatay niyo, magsisitulugan na kayo, tutulog-tulugan na kayo. So, yung shadow, pinapakita po nun kung ano yung hugis ng totoo. Pero hindi yun yung totoo. Amen po? Shadow lang kasi yun. Amen? So sa Old Testament, marami pong shadow si Jesus na nang dumating siya yung katuparan at yung fulfillment. Amen? Halimbawa po sa Sabat, tinuro na natin ito, di ba yung Sabat day? No? Sabi sa Bible, walang kikilos sa Sabbath day. And then tinawag nila yung Sabbath na day of rest. No? Which is yung Sabbath ay shadow ni Jesus. Kasi ang tunay na rest ay hindi mo matatagpuan sa rest day mo. Kasi kahit rest day mo ngayon, minsan sobrang alagagay yung isip mo sa dami ng iniisip mo, ang tunay na kapahingaan ay hindi absence of work. Ang tunay na kapahingaan or Sabbath ay matatagpuan mo kay Jesus. Because ang Sabbath ay hindi lang siya day or time, ang Sabbath ay person. Amen? Kaya kung gusto mong totoong makaranas ng totoong kapahingaan sa gitna ng bagyo, kapayapaan sa gitna ng mga kagulumihan ng buhay, kailangan pumunta ka sa person ng Sabbath. And then sabi ni Jesus sa Bible, I am the Lord of the Sabbath. Amen? Sinasabi sa kanya, bakit ka nagpapagaling during Sabbath? Dapat walang ginagawa. Sabi ng mga Pharisees sa kanya, ang sabi niya, ako ang Panginoon ng Sabbath. Kung i-rephrase natin, ako ang Sabbath. Amen? So ang Sabbath ay hindi Sabado or Linggo. Ang Sabbath ay person ni Jesus Christ na walang ibang lugar o tao kung pwede natagpuan ng totoong kapayapaan, totoong kapahingahan. Hindi sa dami ng, di ba? Ang daming tao, bilyon na yung pera, wala pang kabusugan. Amen po ba tayo doon? Amen. Okay? So, pero tayo, kapag kilala natin ang Panginoon, amen, kahit Las Vegas, no, binuksan mo yung bigasan mo, no, wala nang laman. Las Vegas na to, isang salong na lang. Isang sayang na lang, pero meron pa rin tayong kapayapaan. Ang saya mo pa rin kumakain. Kahit wala kang trabaho, masaya ka pa rin. Amen. Kahit hindi maganda yung takbo ng buhay, masaya pa rin. Kasi ang kapayapaan at kapahingahan mo ay wala sa iyong kapaligiran, kundi nasa sa iyo, sa person ni Jesus Christ. Amen. Kaya hindi tao yung kukumpleto sa iyo eh. Hindi yung relationship yung bubuo sa iyo. No, don't ever think your husband, your wife, yung bubuo sa iyo, yung pamilya mo yung kukumpleto sa iyo. Amen. Ang tunay na kukumpleto sa atin, yung Lord of the Sabbath. No other than but our Lord Jesus Christ. Amen. Kahit nasa ka man. Kahit mag-isa ka lang sa malayong lugar. Okay? Pero kasama mo yung Lord of the Sabbath, meron kang kapayapaan. We don't know what will happen tomorrow, pero one thing we know who holds our tomorrow. No? Alam natin ang Diyos ang may hawak ng ating mga bukas. No? So hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Minsan, nag-overthink tayo. Sino sa inyo mahilig mag-overthink? No? Napupunta pa kayo sa malayong lugar para mag-overthink.
Amen? Gusto ko pumunta ng C6, gusto ko lang mag-overthink. Diba? Parang, minsan nagiging hobby natin yung mag-overthink. Gusto kong magkape kasi gusto kong mag-overthink. No? Minsan hobby natin mag-overthink. No? Pero you know what? Ang tunay na kapayapaan is nasa Panginoon. Amen? So alam natin na hindi man natin alam yung mangyayari bukas sa mga susunod na buwan, kahit minsan nag-overthink tayo, pero one thing for sure, hindi tayo papabayaan ng ating Ama. Amen? Hanggat ang buhay natin ay hawak ng ating Ama, kahit kailan hindi tayo mapapahamak. Amen po? Sabi ng isang bata, tatay, natatakot akong sumakay ng tren. Kasi first time ko kasi baka bumangga. Ayaw niya sumakay ng tren. Sabi ng tatay niya, anak, habang ang tren ay nakakabit sa rilis, hindi tayo mahuhulog at hindi tayo mababangga. Eh di tulog na yung tatay kasi matagal pa yung biyahe nila. Tapos nakita ng bata, dadaan sa bangin, yung rilis. Sabi niya, tatay, malalaglag tayo. Ang lalim ng bangin. So ini-imagine ng bata, malalaglag sila, tapos mamamatay sila. Kinis niya yung tatay, sabi ng tatay niya, anak, habang ang tren ay nakakapit sa rilis, hindi babagsak ang tren. Amen? Tapos nakita ng bata, papasok sa tunnel, kinis niya ulit yung tatay niya, tatay, yung tren, papasok sa tunnel, madilim doon, mababangga tayo, matatabunan tayo ng tunnel. Nung bato sa loob ng tunnel, sabi ng tatay, anak, hanggat ang tren ay nakakabit sa riles, hindi tayo mapapamagay. Alam niyo po, ang haba ng biyahe nila hanggang sa makarating sila doon sa destination. Sabi ng tatay, sabi ko siya, di ba? Hanggat ang tren ay nakakabit sa riles, dumaan man tayo sa bangin, dumaan man tayo sa kuweba, dumaan man tayo sa tunnel, hindi tayo mapapahamak at siguradong makakarating tayo sa patutunguhan natin ng ligtas at matagumpay. Amen? The same thing with our lives. The same thing sa ating mga buhay. Habang ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon, maniwala po kayo. Dumaan man tayo sa bangin ng buhay, dumaan man tayo sa mga kuweba, parang hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Pero ang alam lang natin, ang buhay natin ay nakakabit sa Panginoon. At alam natin, mararating natin yung magandang plano at kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? So, kahit dumaan tayo, no? May magandang plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. So, sabi po sa Exodus chapter 12, basahin lang po natin yung Passover. Yung unang Passover ay nangyari ng Exodus chapter 12. Verse 1 to verse 11. So medyo mahaba po ito. Hayaan niyo kung basahin ko sa Tagalog. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron sa Ehipto. Okay? So nasa Ehipto po sila nito. Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ang tawag po sa buwan na yon ay Nisan. Sabi niyo nga, Nisan. Hindi yung sasakyan, ha? Okay, hindi yun. So, Nisan, ang tawag po, Nisan po yung tawag, Nisan po yung tawag sa first month of the Hebrew religious calendar. Okay? So, sa ating time, ito po ay March to April. Okay, kailan ang Holy Week natin? April ba? So, kaya ganun. Okay, kaya tayo celebrate ng Holy Week ng ganung buwan din, ganung panahon. Kasi ang unang buwan ng Hebrew religious calendar ay Nisan. So sabi dito, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Verse 3, at sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Verse 4, kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay babatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Amen. So ang dami raw ng ihandang tupa ay depende sa makakain ng bawat isa. So tayo kaya, no?
parang kasi sa atin uso yung eat all yung no? Talagang ubos ng ubos yan. Siguro kahit maliit yung pamilya natin, yung isa kaya natin ubusin. Amen? Sabi dito, verse 5, kailangan lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Verse 6, aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang inilagaang hayop. Verse 7, kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ang pintuan ng bahay ng kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsyonin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop. Kung lilitsyonin niyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, kailangan sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo. Amen. So dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas. May hawak na tungkod. Magmamadali kayo sa pagkain ito. Ito ang Pasko ni Yahweh. Amen po. So sabi dito, kapag kakain daw kayo, kailangan kapag kakain kayo, nakasandalyas, nakabihis, at may hawak ng tungkod. Magmadali kayo sa pagkain ito. Ito ang Pasko ni Yahweh. So tulad po na nabanggit natin, importante na malaman natin, okay, ano ang significant o ano yung pagkakapareho ni Jesus doon sa may Passover lamb. Unang-una, ang parehas ng similarity po. Ang similarity po nila is yung Passover lamb sa Exodus chapter 12 verse 5. Sabi po dito, dapat wala itong kapintasan. Okay? And we all know na si Jesus sa 1 Peter chapter 1 verse 19 tsaka sa Hebrews chapter 4 verse 15, si Jesus po ay walang blemish. Sabi po dito, as of love without blemish and without spot. So si Jesus, siya po ay malinis at walang kasalanan. At kapag sa Israel, kapag ikaw ay naghahandog ng tupa, dapat ito ay malinis. Amen po? Kapag ikaw ay may kasalanan, sa panahon ni Jesus, di ba pagka pumupunta sila sa templo, naghahandog sila ng kalapate, ng tupa, kailangan yung tupa walang kapintasan. Okay? At kapag dadalhin mo ito sa saserdote, okay? So, kung ikaw ay may kasalanan, daladala mo yung tupa, lalapit mo sa saserdote, ngayon, yung saserdote, nire-represent ng sigat. Okay? So, Kuya Alpi, pwede ba sample na para medyo meron tayong konting. Kuya Alpi, ikaw yung saserdote namin ng kailangan mo ng tupa, sino ba? Okay. So, kailangan ko ng tupa. Sino ba? Kuya Mikey, pwede ka maging, hindi, maputi yung tupa. Okay. Sino ba yung tupa? Imaginary tupa. Okay? Sige. Justin, sandali lang to. Mabilis lang to. Tupa. Okay. Okay, so yan po. Parapakan po natin sa kanilang cooperation po at participation. Okay? Ako po ay may kasalanan. Okay? At dadaling ko po si Justin bilang isang tupa. Okay? Sa panahon to ni Jesus, hindi ito yung Passover. Ngayon, yung mga Israelita, maghahandog sila. Okay? Ang gagawin ng saserdote ay checkin niya kung meron kapintasan si Justin. So, pakicheck po. Okay? Ayan. Okay. Kung bakit naghahandog po yung mga Israelita kasi para matakpan yung kanilang kasalanan sa isang taon. Okay? Okay. Ngayon, ang saserdote, hindi tinitignan yung naghandog. Chine-check na ba ako? Chine-check niya ako? Hindi. Ang i-check niya. Kasi kaya niya, alam niya na nagkasala ako. Alam niya may kasalanan ako. Okay? Kaya nga ako lumapit sa kanya. Okay? Kaya ang i-check niya yung handog ko. Ngayon, kung yung handog ko ay malinis at walang kapintasan, papatayin yung handog ko. Yan lang. Aray ko. Aray ko. Okay. Okay, ngayon, ang
ang gagawin po ng sacerdote, okay, the same thing. Si sacerdote nire-represent na si God, yung tupa nire-represent si Jesus, ako nire-represent yung bawat isa sa atin. Okay? Na ang mata ng Diyos kapag lumalapit ka sa Diyos, hindi siya nakatingin sa iyo, nakatingin siya sa handog mo. At ang handog at ang Passover lang ay walang iba kundi si Jesus. Tinitingnan niya kung may kasalanan o perfect. Ngayon kung perfect, okay. Ngayon magkakaroon po ng laying of hands. Okay? So bago siya patayin, okay, ang ililay-hands ko siya, ito yung nangyari. Okay? Ito yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng aking karumihan at kasalanan, matatransfer kay Justin. At yung kanyang kainosentihan at kalinisan, mapupunta sa akin. Okay? So ganun po yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Okay, dahil ang ating handog, which is the Lord Jesus Christ, ay walang bahid ng kasalanan, ang kanyang kalinisan ay napunta sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa Biblia, siya ay naging kasalanan. Okay? Upang tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang ang bawat isa sa atin ay maging matuwid sa harap ng Diyos. So yung kalinisan ko ay hindi nanggaling sa sarili kong gawa. Yung pagiging matuwid ko sa harap ng Diyos ay hindi nanggaling sa aking pagsunod, kundi dahil sa kalinisan at kainosentihan ng aking handog. Ngayon, papatayin siya ng sacerdote. Tapos, yung tupa namatay, ako aalis ng malinis ng konsensya at isang taon na pinatawag. Palapakan po natin yung dalawa. Mga kapatid, minsan binabaliktad natin. Okay? Akala natin pag lumalapit tayo sa Diyos, tayo yung tinitignan ng Diyos, binibilang yung ating pagkakamali, binibilang yung ating mga kasalanan. Na pag may nagagawa tayong mabuti, deserve ko yung blessing. At pag may nagawa tayong mali, piling ko hindi na ako pagpapalain ng Diyos. Maniwala po kayo, lahat ng pagpapala ng Diyos, kapatawaran, pagmamahal, pag-ibig, binibigay ng Diyos sa atin, hindi dahil sa karapat-dapat tayo, kundi dahil sa sakripisyo ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi yung walang kakwenta-kwentang buhay natin. Okay? Inibig tayo ng Diyos at binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. Amen. No? Ganun ka kahalaga sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mahalaga ka sa Panginoon. Amen. So lahat po tayo ay ginawang malinis ng Panginoon. Amen po? Ginawa tayong malinis ng Panginoon. So si Jesus Christ, tulad ng Passover lang, malinis, walang kasalanan. Si Jesus Christ, perfect at walang kasalanan. Number 2, okay, yung Passover lang po, selected on the 10th day of Nisan. Okay? At siya po, sabi niya sa ikasampung araw ng buwan, pipiliin sila at aalagaan at pananatiliin hanggang sa ika-14. Okay? So yung tupa is chosen and set apart. Sabi nga po natin, chosen and set apart. Okay. Ngayon si Jesus Christ. Alam niyo yung Palm Sunday? Di ba yung mga palaspas? Okay. Nangyari sa panahon ni Jesus. At alam niyo kung kailan nangyari yung unang palaspas? Ika-10th day ng Nisan. Parehas na araw na sinelect. Okay? Sinelect yung tupa o yung Passover lamb. At si Jesus Christ, alam niyo kung kailan namatay? Ika-14th day ng Nisan. The same day kung kailan pinatay yung Passover. Amen. Alam niyo, parang ganito yun. Habang pumapasok yung korderong ihahandog sa templo, habang pumapasok sa sheep gate, papunta sa templo yung mga ihahandog na kordero, alam niyo, kasabay na pumapasok din si Jesus. Okay? The Lamb of God. Okay? Kung paano yung kordero na ihahandog, yung mga tupa, gumagana sila, ba. Si Jesus Christ ay kasabay nilang pumapasok. Sinisimbolize kasi ni Jesus na, I am the Passover Lamb. Amen, na maglilinis at magbabayad ng ating mga kasalanan. Amen? Sabi po sa pangatlo po, yung pangatlong pagkakaparehas nila, inspected for defects. So tulad po ng ginawa natin, yung Passover Lamb, kinept ng 4 days to be examined. Okay, for flaws,
para sa mga ano. Si Jesus Christ din. Okay? Nung siya ay dinakip, okay? Siya po ay tested by Pharisees, Sadducees, kay Herodes, saka kay Pilato. Ano sabi ni Pilato? Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Amen. Sino ba nagsasabi? Si Herodes ba yun? Si Herodes. Si Pilato. Okay, si Pilato. Di ba sinabi niya, wala akong. Tapos sa Passion of the Christ, naghugas na siya ng kamay. Amen. So, ibig sabihin, the same kung paano yung Passover lang ay na-declare na walang kapintasan, the same thing din si Jesus. For 4 days, no? Siya po ay inimbestigahan at napatunayang walang kasalanan. Amen po. At ika-4 na pagkakaparehas po nila, parehas silang sinakripisyo sa ika-14 ng Nisan. Okay? Sabi sa Exodus chapter 12 verse 16, sa ika-14, the same thing din po. Okay? Si Jesus, actually parehas pa ng oras. Okay? Si Jesus namatay around 3 p.m. the same time kung kailan sinakripisyo yung lamb. Amen po. At kung kailan sinakripisyo o namatay yung lamb, the same time po. Amen po. Ngayon po, number 5, yung blood in the pledge of protection. Okay? Yung Passover lamb, kailangan niya ang dugo ay maipahid sa mga doorpost. Okay? Okay, para yung judgment ay mag-pass over. Okay? Yung blood kailangan nasa doorpost para pag walang dugo, anong mangyayari? Mapapahamak yung nasa loob. Tama? May mamamatay. Pero pag yung blood ay nandun, lalagpasan. Tama po? The same thing din with Jesus. Yung dugong tumigi sa krus ng Kalbaryo ay siyang dugong naglinis sa atin mula sa kapahamakan o sa judgment ng Diyos. Okay? Gusto kong imagine nyo, no? Habang pinapahid ng mga Israelites yung dugo, okay? Pinahid na nila sa pinto, no? Ngayon dadaan yung destroyer, okay? Pag dumaan yung destroyer, ano i-check niya? Mababait ba yung nasa loob? Nag-church ba yung nasa loob? Nagtatights ba yung nasa loob? Nagpe-pray ba yung nasa loob? May ministry ba yung nasa loob? Faithful ba yung nasa loob? Ayun ba yung chinecheck ng destroyer? Ano yung chinecheck ng destroyer? Isa lang. Ano yung chinecheck ng destroyer? Meron bang dugo sa poste? Pag may dugo, kahit sino yung nasa loob, lalagpasan ng kapahamakan. It is not about dun sa person na nasa loob, sa performance, sa nakaraan o sa nagawa ng taong nasa loob. It is about dun sa dugo na nakita ng destroyer na sinakripisyo. The same thing with our lives. Amen? Kung bakit ka pinagpapala ng Diyos. Ang grasya, ibig sabihin, pinagpapala ka kahit hindi ka karapat-dapat. Ang mercy, hindi mo natatanggap yung dapat na tinatanggap mo. Ano yung tinatanggap dapat natin? Kaparusahan. Ang grasya, tinatanggap mo yung hindi mo dapat tinatanggap. Yung pagpapala, yung mga kapatawaran, yung kagalingan, binibigay ng Diyos yun. Yung mercy, dapat hinahatulan ka pero hindi ka hinahatulan. Amen? Lahat ng iyon ay natatanggap natin, hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil din sa mabait ka, o hindi dahil sa nagkakamali ka. Lahat ng iyon ay natatanggap natin kasi merong Jesus na nagsakripisyo ng kanyang buhay. May dugong tumigis na siyang naglinis ng ating mga kasalanan. Amen. Amen. Hindi po palakpakan po natin ito. If you're thinking, kailangan, Pastor, may gawin pa rin ako. Alam niyo, paggawa ng mabuti, hindi natin pag-uusapan kung mabuti o hindi. Mabuti ang gumawa ng mabuti. Amen? Pero kung idadahilan mo yung paggawa ng mabuti para pagpalain ka ng Diyos, okay? Or iisipin mo yung nagawa mo mali para hindi ka na mahalin ng Diyos, doon tayo nagkakamali. Okay? Pagdating sa Diyos, relasyon natin sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay unilateral.
Ibig sabihin, hindi naghihintay ang Diyos ng kapalit. Amen. Amen? Hindi naghihintay, nung inibig ka ng Diyos, hindi naghihintay ang Diyos ng kapalit. Amen. Ibigin mo man siya o hindi, iibigin ka niya. Amen. Amen? Iniibig ka niya hindi dahil sa mabait ka, pinagpapala ka niya hindi dahil sa masunurin ka, pinagpapala ka niya kasi meron isang dugong tumigis para sa iyo at para sa akin. Amen. You know what? Ito yung confidence na meron tayo. Nakapaglalapit tayo sa Diyos. Okay? Hindi natin aalalahanin yung mga nakaraan natin. Lord, hindi ako karapat-dapat. Sinong karapat-dapat sa atin? Amen? Sinong karapat-dapat sa atin? Ni isa, sabi sa Romans 6:23 or 3:23, walang ni isa na karapat-dapat sa atin. Lahat tayo ay nakakalapit sa Diyos dahil sa pag-ibig niya. Amen? Ngayon, if you're thinking, dapat may gawin pa ako. As if alam mo, yung sinasabi mo, dapat may gawin pa ako, hindi yan humility. Actually, false humility yan. Kasi parang sinasabi mo, hindi pa enough yung ginawa ni Jesus, dapat may gawin pa ako. Sa tingin nyo, hindi sapat yung ginawa ni Jesus para pagpalain ka niya? Sa tingin nyo, hindi sapat yung dugo ni Jesus para mapatawad ka niya? Amen. Sa tingin nyo, hindi sapat yung dugo ni Jesus para magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya? Amen. Ang dugo ni Jesus ay sobra-sobrang kabayaran para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Overpayment. Sabi nga ni Gina Lynn kapag naghuhulog ka sa bangko at nabayaran mo na lahat, at kapag naghuhulog ka ng utang mo sa bangko at bayad na, magbabayad ka pa ba next month? Hindi na. Okay? Kapag yung taong pinagkakautangan mo, masasalubong mo at wala kang pambayad, ano yung tsura mo? Man, nakayubo ka? Umiiwas ka pa ng daan, di ba? Minsan di ka kakaling dapat, diretso ka dapat, minsan umiikot ka. Ang layo ng iniikot mo kasi wala ka pang pambayad eh. Pero pag yung makakasalubong mo, alam mong bayad ka na, abay, sasalubungin mo ng masaya yan. Amen? Pakayakapin mo pa yan. Lalo pag yung bayad mo, sobra-sobra pa, makakalapit ka ng may kagaanan at kasiyahan sa puso. The same thing with our God. Amen? Every time na magpupuri ka, mag-worship ka, i-grab mo yung opportunity na malaya kang makakalapit sa Panginoon. Amen. Hindi dahil sa mabuti ka, kundi dahil may dulong tumikis para sa iyo at para sa akin. Amen po. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Okay, Pastor. Tanong tayo sa number 6. Sabi po rito, Passover lamb, no bones broken. Si Jesus Christ, sabi po sa John 19:36, though crucified, none of His bones were broken. Ito maganda, 7. Kunti na lang po, tatapos na po tayo. Number 7, roasted in fire. The Passover lamb, roasted with fire, not raw or boiled. Alam niyo bakit roasted? No? Bakit hindi na lang nilaga? No? Bakit kaya ginawang kutsinilyo? Tama ba yung kutsinilyo? So bakit ginawang lechon? Bakit hindi nilaga? Bakit hindi ginawang kaldereta? No? Ano ba favorite niyo? Kaldereta, sinigang. No? So sa Pilipinas, hindi sinigang eh. Roasted talaga eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus Christ, si Isaiah 53. Sige, basahin po natin Isaiah 53 verse 5. But He was wounded for our transgression. Ito po si Jesus po ito ha. But Jesus was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Siya ay na-wounded, hindi dahil siya nagkaroon ng pagkakasala. Dahil sa ating kasalanan at dahil sa ating mga pagkakamali. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. So sa krus ng Kalbaryo, lahat ng galit, no? Kumbaga yung nag-aapoy na galit ng Diyos, lahat ng condemnation, sumpa,
sakit at galit. Maniwala po kayo, sa krus ng Kalbaryo, kapag titignan mo lang, parang yung krus ng Kalbaryo, parang religious image, no? Pag nagsisimba ka, sa dati nating pananampalataya, may krus ng Kalbaryo, parang minsan panakot sa asong, di ba? Pagka may krus, panakot sa asong yan, di ba? Napapabendisyonan mo pa. Okay, akala natin ganun yung krus, pamontra sa malas. Pero yung krus, ang tunay na ibig sabihin ng krus, okay, si Jesus Christ, yung anak ng Diyos, the beloved Son of God. Okay? Sa ibang version, the begotten Son. Hindi basta-basta bigatin to, mga kapatid. Bigatin. Hindi lang basta-basta, bigatin to. Bigatin yun na. Begotten Son of God. Okay, binigay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo at lahat ng galit ng Diyos. Sinabi doon, lahat ng galit. Lahat ng galit. Yung nag-aapoy na galit ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, yung nag-aapoy na condemnation, yung sumpa, lahat ng inabsorb ni Jesus Christ sa kanyang katawan, at pagkatapos niyang i-absorb lahat, sa John chapter 19 verse 30, sumigaw siya, it is finished. Anong sabihin ng it is finished? Tetelestai, lahat ng utang ay bayad na, lahat ng laban ay napagtagumpayan na, at lahat ng kasalanan ay tapos na. Amen? So, kaya roasted. Kasi si Jesus Christ, sa krus ng Kalbaryo, inabsorb na yung nag-aapoy na galit ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At alam nyo, sa last part ng Isaiah chapter 55 or 53, ang sabi doon, I swear, nag-swear si God. Sabi ni God, I swear, mula sa araw na ito, hindi na ako magagalit. Amen. Okay, kailan nangyari yun? Doon sa last part. Ano yung last part? Sinabi doon, ano yung nangyari before? Lahat ng dadanasin ni Jesus. At after lahat ng dadanasin ni Jesus, ano yung sinabi ni God? Nangako si God, I swear. Hindi, kung paano ang mundo ay hindi na magugunaw tulad ng kay Noah, I swear, hindi na ako magagalit mo. Kaya sa New Testament, tignan nyo, nakita nyo ba si Jesus nagalit sa mga may kasalanan? Kung meron kayo makikita ni isang verse na si Jesus ay nagalit sa may kasalanan, pakita nyo po sa amin at bibigyan ko po kayo ng premyo. Kasi ni isa wala kayong makikita. The only time lang na nagalit si Jesus ay sa mga Pharisees, sa mga self-righteous. Yung sinasabi nilang matuwid ako, mabait ako, pero yung mga taong makasalanan na sinusuntok yung dibdib nila na I'm a sinner. Sabi sa Bible, Jesus is the friend of sinner. Amen po? Amen. So sa krus ng Kalbaryo, nasunog si Jesus Christ ng galit ng Diyos. At kung paano ko rin sinabi kanina, if we're saying na kailangan meron pa rin akong gawin, it is false humility. Kung hindi mo kayang patawarin ng iyong sarili, no? Kasi mahilig nating i-condemn yung ating mga sarili. Alam niyo yung mga sakit daw, yung mga sakit ng tao ngayon, maraming sakit ngayon ay bunga ng takot, stress. Okay, pero bukod sa takot, stress, may mas malalim pa. Condemnation. Ang condemnation is sinisisi mo yung sarili mo sa lahat ng mga pagkakamali na gawa ko na sinasabi, deserve ko to, deserve ko to, deserve ko to. Kapag ka kinokondem mo yung sarili mo, pinahatulan mo yung sarili mo, yung mga cells mo ay nagkakaroon ng malfunction, sabi po sa science, at nagkakaroon ng sakit na tawag po ay psychosomatic diseases o nagkakaroon ng malfunction. Okay? So if you're saying na kulang pa, meron pa akong dapat gawin para patawarin ako ng Diyos, yan po ay false humility. Okay? Kasi sa krus ng Kalbaryo, tinanggap na ni Jesus lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Sabi sa krus ng Kalbaryo, siya ay kinondem para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Diba sabi sa Bible, tinawag niya yung Father na Diyos ko, Diyos ko. That's the only time na tinawag ni Jesus Christ ang kanyang Ama na Diyos ko. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sa krus ng Kalbaryo, hindi siya kayang tignan ng Diyos dahil tangay-tangay ni Jesus Christ lahat ng ating mga kasalanan. So si Jesus Christ ay na-condemn
upang ang bawat isa sa atin ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen. So, si Jesus Christ sumigaw na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At alam niyo, after ng krus, ng Kalbaryo, ang nasisigaw na lang natin, Lord, bakit sa kabila ng pagkakamali ko, patuloy mo pa rin akong pinagpapala? Amen. So that is the grace of God. Amen. Na kahit tayo nagkakamali, patuloy tayong pinagpapala ng Diyos. Alam niyo, pag ikaw ay walang relasyon sa Diyos, para kang nakakulong sa kulungan na ang tawag ay kasalanan. Kahit anong gawa mong mabuti, makasalanan pa rin. Okay? Kasi nakakulong ka eh. Okay, pero nung namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, tinanggap mo siya sa iyong buhay, yung kulungan mo o yung nilalagyan mo, hindi na kulungan na pangalan ay kasalanan. Ang tawag na doon ay katuwiran. Na kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas. Ang tingin ng Diyos sa iyo ay matuwid. Amen? Kahit nagkakamali at nagkakasala, ang tingin pa rin sa iyo ng Panginoon matuwid. Amen po ba doon? Amen. Sa Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos matuwid. Okay? Pero tingnan nyo, sinabi ni Jesus kay Peter, kung mahal mo ko, ano sabi ni Peter? Sabi ni Jesus? Pakainin mo ang aking mga tupa. Tinanong mo ulit si Peter, Peter, mahal mo ba ako? Okay. Diyan ba yung mga mag-asawa? Tinatanong niyo yung asawa niyo, mahal mo ba ako? Pag sinabing mahal mo ako, release mo yung bahay. Yan mo kaya. Mahal mo ba ako? Magluto ka. Okay? So si Jesus Christ, iba, sabi niya, Peter, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, pakainin mo ako. Hindi niya sinabing pakainin mo ako, di ba? Sabi niya, kung mahal mo ako, pakainin mo yung tao. Ibig sabihin, sa Diyos, diagonal, vertically, wala ka nang dapat gawin. Pero horizontally, ang gusto ng Panginoon, kung gusto mong ipakita yung pagmamahal mo sa akin, huwag mo lang ipakita sa akin. Pakita mo sa asawa mo, pakita mo sa kapwa mo, pakita mo sa katabi mo. Kung talagang sinasabi mong mahal mo ko, pakita mo sa kapwa mo. Amen. Amen? Amen. So, kung sinasabi mong mahal mo ko, pakita mo sa kapwa mo. So, ganun yung sinasabi niya kay Pedro. So, don't ever think na, kahit wala pala akong gawin, hindi. Meron pa rin gagawin. Ang gagawin natin is, pakita. Okay? Sa Diyos, wala nang judgment. Okay? Pero sa tao, meron pa rin. Okay? Sa mata ng Diyos, walang judgment. Pero sa mata ng tao, meron pa rin. Maniwala po kayo. Meron pa rin. Okay? So, may tawag po ng consequence. Pero wala nang kaparusahan. Okay? May consequence naman. Pero maganda sa Panginoon, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya papabayaan. Amen po? So, last na lang po siguro. Actually, ano ito yung 13 to yun. Sa 9, slain by the whole assembly. Yung Passover lamb, pinatay sa entire congregation, si Jesus Christ na crucified by His people. Number 10, okay, yung Passover, salvation only through the lamb. Passover lamb, no other way to escape judgment except by the blood of the lamb. The same thing with our salvation. Ang salvation natin is walang ibang kaparaanan kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi po sa survey, 60% ng mga tao naniniwala pa rin na kailangan meron silang gawin para maligtas sila. Okay? At ilang porsyento naman ng mga Christian naniniwala pa rin na dapat meron pa rin silang gawin para maging 100% na save sila. Amen? You know what? Yung ating kapag tinanong po kayo, save ka na ba? Anong sagot? Anong sagot po? Ilang percent ka nang save? Ayan ang tanong. Ilang percent ka nang save sa tingin mo? Okay? Ilang percent ka nang save? Ako, pastor, parang ano pa lang ako kasi kanina nag-away kami ng kasama. Go, magaling tayo minsan. Alam niyo, lahat tayo 100% na saved na. Amen? Kasi si Jesus Christ lamang yung naging dako bakit tayo naligtas. Amen? So wag mong ibabase yung kaligtasan mo base sa iyong mga nagagawa. Amen?
ang kaligtasan mo ay 100% nasa kamay ng Panginoon. Mawawala pa ba yung kaligtasan? Mawawala pa po ba yung kaligtasan? Okay. Alam mo, pinagtatalunan niya sa Christian world. No? Pero katotohanan sinasabi po ng Biblia, sabi ni Jesus, walang sino man na makakapagtanggal sa aking kamay. Amen? Hindi ka lang nakasulat sa kamay. Sabi sa Biblia sa Revelation, ikaw ay nakaukit sa aklat ng buhay. Amen. Amen? Ang nakaukit ba, mabubura mo pa? Hindi na. Okay, kahit may ano ka pa, meron kang pambura, hindi mabubura. Okay? At last na lang po. Last na lang talaga. And tawagin ko na po yung worship team. Okay. Sabi po dito, sige po, tawagin ko na po yung worship team po natin. Okay, panglabing, okay. Sige, mabilis na lang. 11, applied personally. Okay, ang salvation, kailangan i-apply mo personally. Amen? Hindi porkit yung asawa mo is Christian, saved ka na. Hindi porkit yung nanay mo Christian o yung tatay mo Christian, okay ka na. Yung pamilya mo okay na. It must be personal. Okay? So, kaya 12. Okay. Ito na yung last siguro, yung 12 po. Eaten in haste, ready to depart. Okay. Basahin ko po sa Exodus 12 verse 11. Sabi po dito, kapag kakainin nyo ito, dapat nakabihis na kayo. Ano yung nakabihis? Okay? Nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito at ang Pasko, ito ang Pasko ni Yahweh. Okay, yung mga Israelite dito, okay lang paano kayo mag-hold? Alam ko medyo ano na kayo, na-imagine nyo na yung uulamin nyo, na-imagine nyo na yung pupuntahin. Saglit na lang po, tapos na tayo. At ito yung gusto kong baunin natin bago tayo umuwi. Sabi dito, di ba yung Israelites, ano sila parang captured sila, di ba? For a long period of time. Ano yung itsura ng alipin? No? Siguro para ano sila yung trabaho. Tama? Kasi alipin sila sa mahabang panahon. Okay? Ang sabi ni Jesus, sabi niya sa Bible, kapag kakain kayo, magsuot na kayo ng sandalyas. Okay? Magdala na kayo ng tungkod. Okay? Magbihis na kayo. Okay? Okay? Magmadali kayo sa pagkain. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Jesus Christ na after nung kumain, magsandalyas na kayo, magdala nyo na tungkod, magdabit na kayo. Kasi after nung kumain, lalaya na kayo. Okay? You know what? The same thing with our relationship with God. Okay? Gusto ng Panginoon na yung relationship natin kay God ay parang ganito. Na lagi tayong ready may sandalyas, ready sa tungkod, ready sa, kasi alam natin na after ng ating relationship kay God, mararanasan natin yung totoong kalayaan, totoong katagumpayan, at totoong pagpapala na pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So habang kumakain sila, they are looking forward na. No? They are looking forward na naaalis na sila. The same thing with our God. Every time na tayo po yung may kaugnayan sa Diyos, nananalangin tayo, dapat meron tayong pananampalataya na after nito, makikita ko na yung kagalingan ko. Amen. After nito, makikita ko na yung pagpapalang hinihingi sa Diyos. After nito, makikita ko na maayos yung pamilya ko. After nito, naniniwala ko yung problema ko magkakaroon na ng kasagutan. Ang tanong is, paano tayo kumakain? No, it is one thing na kumakain ka, tapos hindi, kain lang, sige. Sanay na naman tayo ng ganito. Matagal na panahon na tayong ganito na lang tayo. Pero it is another thing na habang kumakain ka, eto na yun. Eto na talaga yun. Mangyayari. Yung mga nag-welcome, di ba? Mga nag-welcome, yung mga rally-rally ngayon, nagsisigawan sila. Mangyayari! Talagang ano talaga. Naniniwala sila na mangyayari yung kanilang pinaniniwalaan. How much more tayo po? Okay? Dahil sa dugo ni Kristo na natigis sa krus ng Kalbaryo, lahat ng pinangako ng Diyos ay magkakaroon ng kaganapan sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi lang ito mananatiling pangako, ito po ay sabay-sabay po nating lalakaran. Amen. Amen? Sabi nyo nga, lalakaran. Lalakaran.
Amen. Tayo po natin tumayo. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba tayong lakaran ang kaganapan ng pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Amen po. Hallelujah. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. Amen. Alam niyo mga kapatid, maaga pa. Amen. Umuulan pa sa labas. Hindi kayo makaka-uwi pa. And let us just do it. No? Somehow nagkaroon ba tayo ng picture kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus sa Kalbaryo para sa atin? Amen. Na alam niyo ba yung communion natin, nangyari yun sa Passover? Amen. So, ibig sabihin, yung ating, every time na nagko-communion tayo, we remember, inaalala natin yung ginawa ni Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo.